Okay guys, recently kasi may lumabas na article by Josiah Go yung tungkol dun sa pagplateau daw ng popularity ng Aldab. So pag-usapan natin yung tungkol dun sa article na yun. Josiah Go is a marketing guru. So nag-offer siya ng mga strategies and plans kung paano yung popularity ng Aldab. Hindi naman kasi ano muna yung plateau, pare? Kasi yung title ng article actually is the Aldab phenomenon losing its appeal. That's for the broadsheet. And then yung kumbaga nawawala na yung appeal. So yung plateau, hindi naman siya negative term eh. Actually, according to this, now siya, it's a state or no change following a period of activity or progress. So, ibig sabihin, steady lang. So, it doesn't mean na diminish. Kumbaga steady, walang gaano activity. So, understandably, kasi nag-holiday season, so bakasyon siguro. So, walang masyado kumbaga walang activity from Aldab na napapanood yung mga tao. Kasi nag-bakasyon din sila, di ba? So, yun. Ang para sa iba kasing mga observers, parang nakakabahala daw kasi dito kung nagpa-plateau lang si Aldab. Tapos nababalitaan natin na from Kantar, ang Showtime ay parang pumipick up ulit sa ratings. So parang pwede sa Kantar, sa AGB kasi malayo pa. Medyo malayo pa rin. Kumbaga, bumaba yung ratings. Admittedly, bumaba yung ratings ng Bulaga. Compared doon mga 30 plus, ngayon nasa 20 plus na lang. Tapos, pero yung Showtime kasi single digit. So ngayon na double digit na sila this January sa AGB. yun. Pero yung sa Kantar, ang difference nila is point. Ay, nagsimula sila ng January, mga 0.1. Pero ngayon 1 point something na yun. Pero di ba may margin of error pa yung mga survey? Yeah, kasi insignificant nga raw yun according to our statistician friends, thanks to them. Pero para sa advertisers, syempre, kung network ka, i-highlight mo rin yun because tagal nila na winner out na maunahan. Pero the ratings, the increase in ratings doesn't necessarily mean, to me yung diminishing the popularity of Aldab. Kasi unang-una, hindi naman forever. Di ba, ang daming mga hit shows dyan na nagtumagal ng taon, pero hindi naman forever na nasa taas siya parati. It's consistently popular kasi may following na yan eh. If I started the Kalye hanggang ending yan, papanoorin ko. But it doesn't mean na pwede siyang mag-dip siguro, pero meron na siyang cult, kumbaga. Just so happened, na binabanggit ni Erwin kanina, Showtime came up with Tawag ng Tanghalan. And then there's, Vice Ganda and The Beauty and the Bestie. Pero parang it's too soon naman to say na bumababa, losing its appeal. Kasi start of the year, 3 bagong endorsements na naman yung mapapanood natin. Ay, napapanood ngayon sa Aldab. Merong cookies. Huwag natin mag-edit. Tapos, unless padalan nila tayo ng cookies. Isang si Alden Mini shampoo commercial, tapos isang milk chocolate. So, masasarap naman ang mga commercial. So, total mo lahat ng endorsements nila. More than 20 na. In the span of 6 months. So, ano pa ba yung may reklamo? Hindi mo naman masasabing because naunahan ng Beauty and the Bestie yung Aldab. Kasi to me, it's the success of MMFF is not determined solely by the popularity of the main stars or support stars, but it's a lot of factors like yung marketing and promo, magaling talaga ang Star Cinema, pagdating dyan, relationship with the cinemas, ang daming factors, no? So, but maybe if they come up with their own movie, and then yun, sila talaga yung mga kakot ng, diba? So, hindi pa natin masabi. Give them a good project,
perfect timing Valentine's, maybe. Pero hindi mo masasabi na failure yung first movie nila kasi Hindi naman. more than 300 million yung nakita ng pelikula. They may not be the first, the number one MMF movie this year, pero to think na umabot sila ng 300 million sa salat, di ba? And it broke a record. Yung Yes, first opening day. day nila. Ibig sabihin, marami talaga yung na-curious about them. Pero it's a challenge for Itbulaga on how to sustain the momentum. Dahil hanggang kasal daw, kung hanggang kasal May pa rin narinig sila. ako kasi maraming plano. Ano pang gagawin nila, di ba? Oo. Kumbaga malayo pa itatakbo ng kalye serye. May narinig nga ako na hanggang ikasal sila. So, sa kalye serye. Hindi alam sa totoong buhay kung mangyayari. Pero yun, so malayo pa eh. Kasi ngayon, parang nasa stage na sila na sasagutin na ni Yaya Lum si Alden. So, from then on, yung story ng magiging story ng relationship nila as a couple. Siguro yung opinion ni Josiah ba yan? Parang lang yun topic sa Itbulaga na huwag kayong matulog. Kasi, Maging kampante. kasi di ba parang, lalo na nung break, parang ilang araw din nawala si Alden. Tapos dumating pa yung ibang character like si Jake, di ba? Nakita nila na parang okay din. So, dapat medyo maging creative. Mas creative pa yung writers ng Itbulaga. Para yung mga viewers. Pero Nakatutok pa rin. mahirap kasi yung daily. Oo, yun nga. Yung kung paano mag-sustain yung story, kung ano mga gagawin pa, ang hirap din sa part ng creative department ng Itbulaga, especially kay Jenny Ferrer. Pero gumawa sila ng, kasi yung Jake, it worked, di ba? If they inject surprises, mga guests, I think it will be okay. And at the same time, if they come up with a gimmick, like for example, mag-walk out, mag-away, that we don't know, or si Wally, biglang may gawin, hindi natin alam di ba? Na pwede nilang isingit or mangyari, pag-uusapan siya. But now that Alden is back, I think okay na ulit yung momentum. Kasi mahirap din yung mawawala yung isa, babalik. Diba? Siguro ang inihintay ngayon ng Alton Nation, yung magkaroon sila ng project aside from series. Like solo movie. Okay, teleserye. Pero hindi na lang nila doon ituloy. Pwede maging culmination Produced by Faith. Yung APD. Pwede maging culmination story like isang movie kung saan doon malalaman yung ending. Ending, correct. Diba? O nag-suggest na po Oo, kami yan. Oo. Magamit nyo. Ikaw, Leonie, since ikaw hindi ka fan lover ka ni Alden, so Ay! Lagot ka! ano yung sa tingin mo magandang ano? Go Leonie! Ano sir? Magandang pwedeng kainatan nung Aldab. Kasi ako sir, parang mas okay ako din sa parang naglalagay nga sila ng mga guests. Kasi minsan ako as a personal viewer, ako sa sarili ko to, medyo yun nga, kapag for example, hindi mo pasok si Alden, as a lover ni Alden minsan ako ako na replay, inaano ko siya forward ko na kung andun si Alden o wala. Kasi feeling ko ba talaga may factor kung isa sa kanilang dalawa wala dun sa mismong kalye, may factor yun na feeling ko po. Kaya So hindi sila dapat paghiwalay So, hindi naman sir, pero kailangan nga. Hindi applicable sa yung absence makes the heart grow. Hindi naman sir, pero okay yung ginawa nila ng Every now and then may surprise. Oo. Para masustain Para yung masustain nila yun. excitement. Kasi kung kakayaan nila na ganun lang, kaya si Maine lang and then the Lolas, parang medyo hindi... Kulang. Halimbawa, pumunta ng Japan si Alden or si Ming yung susunod. Pwede rin po. Pero in fairness naman dati may ginawa silang ganun pumunta po dati sa Bohol ba yun, si Alden. Parang, kunyari natusan sa ni Lola na bumili ng... Pwede lang Nailulusot incorporate naman doon sa... mga ganun factor. Ang gastos daw na naisip mo lang. Oo, Mag-fund ka daw! Mag-fund ka daw! So Josie, sa tingin mo, enough yun for them to, yung mapigilan yung pag-ano ng Showtime since meron silang tawag ng tanghalan? Do you think it poses a threat yung tawag ng tanghalan sa ng Aldab? Ng Itbulaga?
Parang Since ikaw yung guide. Parang inano lang nila yung strengths nila. Nag-capitalize yung Showtime sa strengths nila na may aabangan ka na performances. Tapos tingin ko nakatulong din yung Bailona yung Bailey, tsaka si Ilona, kaya rin lumalakas yung Showtime. Kasi malakas sila sa social media, tapos marami silang young fans. So I think factor din yun. In fairness, naalala niyo yung perform natin, yung unang-una, sinabi natin dapat yung Showtime, hindi gumaya sa parang ganun na yung nangyayari. Kasi dati sinasabayan nila kung ano meron dito. Naglabas sila ng tono. Bastilla. At least Tsaka ngayon yung ngayon, sarili perfect natin. timing na sabi natin, antay lang. O yan, number 1 yung Beauty and the Bestie. So, love na love ulit ng mga tao siya. Hindi, what's nice po ngayon, talagang both networks has something to offer dun sa mga target nila. Na parang kung ayaw mo nung gano'n, manood ka ng contest, yung kakanta. Kung di mo trip yung kanta, doon ka sa may pakilig-kilig, diba? So, balance eh. Siguro yung nangyayari ngayon, matatapos na rin yung speculations kung papatayin na sa air yung show. So, kumbaga nagkaroon ng rejuvenation yung show. Rejuvenate siya ulit. Na patunayan nila na kaya nilang mag-survive sa competition using their own strengths or segments na gano'n, na hindi kailangan magaya sa kalaban nila. So, good for the industry, good for the viewers, kasi syempre hindi naman pwedeng monopolize mo lahat yan eh. Kailangan merong variety ang mapapanood yung mga tao. Kung ayaw mo dito mo kasi diba? May iba pa nga, parang ina-attribute yung biglang yung uli sa ratings ng Showtime dahil daw kay Mariel at kay Cham. Nakatulong talaga. Na may mga ganun, mga ganung comments. Ina-attribute nun sa dalawa. The same way na challenge siguro sa Bulaga na gano'n. Kung ano pa yung pwede nilang gawin para ma-sustain yung popularity. Not only nung Kalye Serie, but the whole show. I-strength din nila yung mga Bulaga cover nila, diba? Oo. Dapat mas masaya yung dating. Yes. Sa'yo kaya nung kumanta si Hazel sa Pansada. Sa Pansada. Mas pumapara siya. I think pero mga champions na kasi nila, kumbaga, ewan kung magkakaroon pa ng more marami pang ganun. So para sa mga fans, sabi nga ni May, support your owner. Yes. Support what you love. Support what you love. Hindi na kailangan mong bash. Away. Saka tama naman eh. Kumbaga itong mga entertainers na to, mga shows na to, ang main objective nila is to give entertainment, kumbaga enjoyment. Hindi manira ng ibang show. Yeah. To answer yung pinost na question kanina sa pagsisimula natin, kung nagpa-plateau na, yes. At this point, at this stage, mukhang ganun nga. Pero, mas mabuti na yung ganun kesa dun sa nag-slide pababa. So yun, basta yung mga yung mga people behind the show, behind Kalye Serie, the album, wag maging kampante. Kung mag-isip pa kayo na pwede i-offer na iba para sustain or makahatak pa ng bagong audience. Huwag niyong hayaang mabasag yung plateau. Hindi na talaga yun.